Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan nyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Ang kwentong maririnig nyo ngayon ay tungkol kay Rafael, isang binatang antingero na nawalan ng lahat dahil sa kasakiman ng isang don at ng kanyang mga gwardiya. Ngunit hindi ordinaryong don ang kanyang makakalaban. Sa likod ng magarang bahay, lupa, at mga tauhang may baril, may angkan ng aswang na matagal nang sumisipsip sa takot ng mga mahihirap. At sa gitna ng gubat, may isang makulit na kapre na may hawak ng isang mutyang hindi basta ibinibigay, ang mutya ng ipin ng kapre. Simulan na natin ang kwento ng ang antingero at ang mutya ng ipin ng kapre. Sa Barriosta, Lucena, walang mas kinatatakutan kaysa sa pangalan ni Don Alfaro. Siya ang may-ari ng pinakamalawak na lupain, pinakamalaking bahay, at pinakamalalaking gwardiya. Kapag dumaan ang kanyang karwahe, yumuyuko ang mga tao. Hindi dahil sa respeto, kundi dahil alam nilang kapag nakita kang nakatingin ng diretsyo, maaari kang mapagbintangang may utang. Ang lupa ay sa marunong kumuha. Tama kayo, Don. Kapag hindi pumayag ang magsasaka, kami na ang kakausap. At kapag kami ang kumausap, bihira nang may sumasagot. Sa baryong iyon nakatira si Rafael, isang binatang tahimik na tumutulong sa kanyang lolo Tasio sa panggagamot, orasyon, at paggawa ng anting-anting. Hindi siya mayabang. Hindi siya palaban. Sa katunayan, kung hindi lang kailangan, mas pipiliin niyang kausapin ang manok kaysa makipagtalo sa tao. Rafael, ang tunay na antingero, hindi nauunang manakot. Opo, Lolo. Hindi rin nauunang manakit. Opo. Pero Lolo, pwede po ba siyang maunang kumain? Kasi kapag hindi kumain si Kuya Rafael, mukhang multo. Niko, kampi ka ba sa akin o sa kaldero? Sa kanin po. Mas reliable. Si Nico ang maliit na pamangkin ni Rafael. 8 lang ang edad, ngunit ang dila ay parang matandang tindera sa palengke. Matalino, makulit at laging may tanong. Kuya Rafael, kapag naging antingero ka, pwede mo bang gawing hindi panis ang ulam? Hindi ganoon ang anting-anting. Sayang. Iyon sana ang tunay na kapangyarihan. Bata, mas makapangyarihan ang taong marunong makontento. Opo, Lolo. Pero masarap din po ang bagong sinaing. Sa kabila ng hirap, masaya ang maliit nilang bahay. Hanggang sa dumating ang utos ni Don Alfaro. Pinapalayas niya ang mga pamilyang nakatira sa gilid ng gubat. Gagawin daw niyang taniman ng tubo. Ngunit alam ni Lolo Tasio ang totoo. Hindi tubo ang itinatanim ng Don sa lupain iyon. Ano po? Takot. Nang tanggihan ni Lolo Tasio ang kasulatan, dumating ang mga gwardiya. Matanda, pumirma ka na. Ang lupain yan ay bantay ng gubat. Hindi dapat galawin. Lahat ng lupa may presyo. Hindi lahat ng bagay na bibili ng don nyo. Kung hindi nabibili, kinukuha. Hinarang ni Rafael ang pinto. Huwag ninyo siyang saktan. Ikaw ba ang antingero? Hindi pa. Mabuti. Mas madali kang takutin. Pinagtulakan nila si Rafael. Binasag ang mga bote ng langis, tinapakan ang mga tuyong dahon, at kinuha ang lumang aklat ng orasyon ni Lolo Tasio. Ibalik ninyo iyan. Napatingin ang mga gwardiya kay Nico. At sa mga mata nila, saglit na nakita ni Rafael ang hindi mata ng tao. Dilaw. Gutom. Malalim. Rafael, dalhin mo si Nico palabas. Lolo. Ngayon. Ngunit huli na.
Hinablot ng mga gwardya ang matanda. Nang gabing iyon, nagliyab ang maliit nilang bahay. Hindi natin idedetalye ang nangyari sa loob, mga kaibigan. Sapat nang sabihin na nang dumating ang umaga, wala na si Lolo Tasio, at wala na rin ang munting si Nico. Ang natira kay Rafael ay abo, sirang rosaryo, at piraso ng pulang laso ni Nico na nakasabit sa kawayan. Lolo. Lumuhod siya sa lupa. Hindi siya sumigaw noong una. Hindi siya umiyak ng malakas. Ang sakit ay masyadong malalim para gumawa ng tunog. Nico. Pagkatapos, may narinig siyang malalim na boses mula sa tuktok ng matandang balete. Kung sisigaw ka, ilabas mo lahat. Sayang ang iyak kapag tinitipid. Sino ka? Ako si Baldo. Kapre. Tagabantay ng gubat. Tagahitit ng tabako. Tagamasid ng katangahan ng tao sa loob ng mahigit 200 taon. Nakita mo ang ginawa nila. Bakit hindi ka tumulong? Dahil ang kapre, hindi basta pumapasok sa kasunduan ng tao. Pero ngayon, may nasira silang hindi kanila. Tulungan mo ako. Para gumanti. Para matapos sila. Iyon ang delikado. Kapag galit ang humawak ng anting-anting, minsan mas halimaw pa siya kaysa kalaban. Aswang sila. Alam ko. Bumaba ang kapre mula sa balete. Napakalaki niya, ngunit ang mukha ay hindi ganap na nakakatakot. May bigote siyang makapal, mata na laging parang nangaasar, at tabakong mas mahaba pa sa braso ni Rafael. Ang don mo ay hindi tao. Ang angka ni Alfaro ay lahi ng aswang na nakatira sa balat ng mayaman. May paraan ba para patayin sila? May paraan para ubusin ang sumpa ng lahi nila. Ano? Ang mutya ng ipin ng kapre. Ipin? Huwag kang tumingin sa bibig ko. Kumpleto pa ako. Akala ko mutya ay bato. Sa tao, bato. Sa kapre, ipin. Mas matibay. Mas personal. Mas masakit ibigay. Ibigay mo sa akin. Aba, ang bilis. Kahit tindera ng isda, tumatawad muna. Hindi basta-basta ibinibigay ang mutya. 5 pagsubok muna. 5 pagsubok. Kung bumagsak ka, uwi kang walang mutya. Kung pumasa ka, makukuha mo ang kapangyarihang kayang tuklasin at putulin ang dugo ng aswang. Sisimulan ko ngayon. Gutom ka pa. Hindi mahalaga. Mahalaga. Ang bayani na gutom, madaling magkamali. Kumain ka muna. May dala akong saging. Kapre ka, bakit may saging? Healthy lifestyle. Hindi puro tabako. Sa unang pagkakataon matapos ang trahedya, napangiti ng bahagya si Rafael. Maliit lang, halos hindi halata, ngunit iyon ang unang patunay na buhay pa siya. Nagsimula ang unang pagsubok sa tulay na kawayan sa gitna ng gubat. Unang pagsubok, katahimikan. Ano ang gagawin ko? Tatawid ka sa tulay habang tinatawag ka ng mga boses ng galit mo. Huwag kang sasagot. Tumapak si Rafael sa tulay. Agad niyang narinig ang boses ni Goryo. Mahina ka, Rafael. Hindi mo na iligtas ang lolo mo. Hindi mo na iligtas si Nico. Nanginig ang kamay ni Rafael. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sumpain sila. Ngunit naalala niya ang bilin ni Lolo Tasio. Ang antingyero ay hindi nauunang manakot. Tumawid siya nang hindi sumasagot. Pumasa ka. Pero ang mukha mo parang nakalunok ng sili. Mahirap manahimik. Kaya nga pagsubok. Ang ikalawang pagsubok ay apoy. Kukunin mo ang baga sa gitna ng bilog. Hindi ka masusunog kung hindi galit ang kamay mo. Paano kung galit ako? Masusunog ka. Simple. Masakit pero simple. Lumapit si Rafael sa apoy. Sa gitna may pulang baga na hugis mata.
Nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang alaala ng nasunog nilang bahay. Muntik na niyang bitawan, ngunit binulong niya ang pangalan ni Lolo Tasio at Nico. Hindi para sa galit. Para sa hustisya. Nakuha niya ang baga ng hindi napaso. Pumasa. Pero aminin mo, kinabahan ka. Mabuti. Ang taong hindi kinakabahan, kadalasan patay o sinungaling. Ang ikatlong pagsubok ay pagtitiwala. Pipiringan kita. Tatawid ka sa bangin habang boses ko lang ang gabay. Paano kung lokohin mo ako? E di mahulog ka. Nakakatulong ka talaga. Honest ako. Mahalaga yon sa friendship. Piniringan ni Baldo si Rafael. Bawat hakbang ay may kasamang hangin mula sa bangin. Ilang beses siyang muntik madulas, at ilang beses ding sumigaw ang kapre ng kanan, pero kaliwa pala ang ibig sabihin. Baldo. Pasensya. Sanay akong baligtad kapag nakasabit sa puno. Sa kabila ng sablay na gabay, nakatawid si Rafael. Nang tanggalin ang piring, halos mapaupo siya sa kaba. Pumasa ka. At natutunan mong kahit kaibigan mo, minsan sablay. Huwag mo lang agad itulak sa bangin. Iniisip ko pa. Joke lang yan, di ba? Siguro. Ang ikaapat na pagsubok ay awa. Sa gilid ng ilog, nakita ni Rafael ang isang sugatang gwardiya ni Don Alfaro. Si Tibor iyon, nanginginig, may sugat mula sa sariling mga kasamang aswang matapos silang mag-away sa hati ng ninakaw. Tulungan mo ako. Ikaw ang humila kay Lolo. Utos lang iyon. Utos din bang takutin si Nico? Hindi ako ang pumatay. Nanginginig ang kamay ni Rafael. Dito niya pwedeng tapusin ang isa sa mga salarin. Walang makakakita. Walang pipigil. Ang mutya ay hindi sumusunod sa kamay na pumapatay ng walang laban. Hindi niya deserve mabuhay. Baka tama ka. Pero kung ikaw ang magpapasya habang nakaluhod siya at walang laban, hindi hustisya ang sisimulan mo. Gagawin mong pagkain ang galit mo. Huminga ng malalim si Rafael. Nilagyan niya ng dahon at langis ang sugat ni Tibor, saka itinali ang kamay nito sa puno para hindi makatakas. Mabubuhay ka. Para humarap ka sa ginawa ninyo. Mas mabuti pang pinatay mo ako. Hindi ako ikaw. Pumasa. Ang ikalimang pagsubok ang pinakamabigat. Huling pagsubok, katotohanan. Ano pa ang kailangang makita? Sarili mo kapag nakuha mo ang gusto mo. Dinala siya ni Baldo sa harap ng lumang puno. Sa balat ng puno, lumitaw ang larawan ni Rafael na hawak ang mutya, nakangiti habang ang buong baryo ay takot sa kanya. Sa larawan, natalo niya si Don Alfaro, ngunit hindi siya tumigil. Pinarusahan niya pati ang mga taong nanahimik, pati mga batang may apelyidong Alfaro, pati mga walang alam. Hindi ako iyan. Lahat ng naghihiganti, sinasabi iyan sa simula. Ang gusto ko lang ay mawala ang aswang. Kaya sabihin mo, kanino mo gagamitin ang mutya? Sa mga aswang na pumatay ng api at kumain sa takot ng tao. Hindi sa inosente. Hindi sa bata. Hindi sa walang alam. At kung may Alfaro na tao pa rin, ililigtas ko kung kaya ko. Pumasa ka. Bumuka ang bibig ni Baldo. May isang ngiping kumislap na parang perlas na nababad sa usok. Tinanggal niya ito ng may mahinang ungol. Aray. Masakit? Ipin yon, hindi buttons. Iniabot niya ang mutya. Sa kamay ni Rafael, ang ngipin ay lumiit at naging palawit na kasya sa leg. Sa loob nito, may apoy na kulay berde. Kapag suot mo iyan, makikita mo ang tunay na mukha ng aswang. Kapag binigkas mo ang pangalan ng gumawa ng kasamaan, susunugin nito ang sumpa sa dugo niya. At kung tao siya, walang mangyayari. Iyon ang ganda ng mutya. Hindi sumusunod sa chismis.
Walang karding sa kwentong ito, ngunit kung narito siya, siguradong sasabihin niyang sana lahat ng barangay may mutyang hindi sumusunod sa chismis. Pupunta ako kay Don Alfaro. Pupunta tayo. Sasama ka. Kaibigan na tayo. At saka, may utang ka sa akin isang ngipin. Paano ko babayaran ang ngipin? Sisiguraduhin mong sulit ang pagkabungi ko. Kinagabihan, nagpunta si Rafael sa hasyenda ni Don Alfaro. Sa tarangkahan, naghihintay si Gregorio at Bruno. Hindi na nila suot ang mukha ng tao. Sa ilalim ng liwanag ng mutya, ang mga mata nila ay dilaw, ang balat ay parang tuyong dahon, at ang mga kuko ay itim na parang bakal na nababad sa dugo ng gabi. Bumalik ang ulila. May palawit pa. Gregorio. Bruno. Nang banggitin ni Rafael ang kanilang pangalan, lumiwanag ang mutya. Umusok ang balat ng dalawang gwardiya. Ano yan? Regalo. Mula sa ngipin ko. Huwag kayong mainggit, wala na akong spare. Sumugod si Gregorio. Hinarang ni Rafael ang unang atake gamit ang patalim na may langis ni Lolo Tasio. Tinaga niya ang anino ni Gregorio sa lupa, at doon umalingaw-ngaw ang sigaw ng aswang. Hindi katawan ang unang nasugatan, kundi ang sumpa sa loob nito. Kumalat ang berdeng apoy sa anino ni Gregorio, pinilit nitong tumakbo, ngunit ang sariling dilim niya ang humila sa kanya pababa. Rafael. Para kay Lolo Tasio. Isang hampas ng anting-anting ang tumapos sa sumpa ni Gregorio. Ang katawan niyang aswang ay gumuho bilang abo at maitim na balahibo. Si Bruno naman ay umatake kay Baldo. Maling desisyon yon. Higante. Kapre. May difference. Ang higante hindi marunong magtabako ng maayos. Hinablot ni Baldo si Bruno sa batok at ibinalibag sa punong mangga. Umalog ang buong puno. Bumagsak ang mga manggang hilaw sa ulo ng aswang. Oh, may prutas ka pa. Papatayin kita. Pumila ka. Marami nang nagsabi niyan. Karamihan, naging kwento na lang. Binigkas ni Rafael ang pangalan ni Bruno. Umilaw ang mutya, at lumabas sa dibdib ng aswang ang marka ng Alfaro. Tinaga ni Rafael ang marka, at ang sumpa ay pumutok na parang bubog sa loob ng dilim. Bumagsak si Bruno, hindi na tao, hindi na aswang, kundi abo ng kasamaan. Sa loob ng hasyenda, naghihintay si Don Alfaro sa malaking hagdan. Suot niya ang puting Amerikana, ngunit sa ilalim ng mutya, ang nakikita ni Rafael ay balat na may kaliskis, bibig na puno ng maliliit na pangil, at aninong may pakpak sa likod. Akala mo ba 2 gwardiya lang ang angkan ko? Mula sa mga pinto, lumabas ang iba pang Alfaro. Mga pinsan, katiwala at tauhan. Ang ilan ay aswang. Ang ilan ay tao, takot at ginamit lamang. Tandaan mo ang ikalimang pagsubok. Alam ko. Itinaas ni Rafael ang mutya. Sa mga taong walang kinalaman, lumayo kayo. Walang aalis. Ngunit nang lumiwanag ang mutya, ang mga tunay na tao ay hindi nasaktan. Ang mga aswang lamang ang napasigaw dahil lumitaw sa balat nila ang maiitim na ugat ng sumpa. Tumakbo ang mga inosente palabas. Ang mga aswang ang naiwan. Patayin siya. Sumugod ang angkan ni Don Alfaro. Ang sumunod ay gabing matagal ikukwento sa sta. Lucena. Sa kusina, isang aswang ang nagtangkang sumalakay mula sa kisam, ngunit binitag ni Rafael gamit ang rosaryong bakal ni Lolo Tasio. Nang banggitin niya ang pangalan nito, nagliyab ang rosaryo at bumalot sa anino ng halimaw hanggang mawala ang lakas nito. Sa pasilyo, 2 aswang ang umatake kay Baldo. Ginamit ng kapre ang malaking upuan ng Don na parang pamalo. Ang mahal siguro nito. Baldo, ingat. Sila dapat ang mag-ingat. Hindi ako ang babayaran ng upuan. Sa bawat salarin, binibigkas ni Rafael ang pangalan. Sa bawat pangalan, umaapoy ang mutya. Hindi nito pinaparusahan ang dugo lamang. Pinaparusahan nito ang sumpang piniling alagaan sa loob ng puso.
Nang sa wakas ay si Don Alfaro na lang ang natira, nagbago ang anyo nito. Lumaki ang katawan. Humaba ang mga daliri. Bumuka ang likod at lumabas ang mga pakpak na parang balat ng paniki. Ang mukha niyang dating puno ng yabang ay naging bunganga ng nilalang na maraming taon nang nagkukubli sa apelyido at kayamanan. Ako ang batas sa lupaing ito. Hindi batas ang tawag sa gutom. Kinuha ko lang ang mahina. Kaya ngayon kukunin ko ang lakas na ninakaw mo. Sumugod ang Don. Tinamaan si Rafael sa balikat at tumalsik sa mesa. Nabasag ang kahoy. Nalaglag ang mutya sa sahig. Rafael. Tinadyakan ng Don si Baldo sa tuhod. Napaluhod ang kapre, umalog ang sahig sa bigat. Kahit kapre, luluhod sa Alfaro. Lumuhod ako dahil masakit. Huwag kang mag-assume. Tinawanan siya ng Don, ngunit iyon ang pagkakamali niya. Habang nakatutok ang atensyon sa kapre, gumapang si Rafael papunta sa mutya. Hawak niya ang pulang laso ni Nico sa kabilang kamay. Nico, Lolo, hindi ko kayo gagawing dahilan para maging halimaw. Isinuot niya muli ang mutya. Ang berdeng apoy ay naging puting liwanag. Hindi. Don Severino Alfaro. Sa unang pagkakataon, binigkas ni Rafael ang buong pangalan ng Don. Umalinggaw ito sa buong hasyenda. Ang mga dingding ay nagbitak. Ang mga larawan ng mga ninunong Alfaro ay nagsunog sa gilid, at mula sa bawat larawan, may anyong aswang na sumigaw. Ang mutya ay hindi lang tumama sa katawan ng Don. Tumama ito sa buong sumpa ng angkan. Nahulog sa tuhod si Don Alfaro. Ang pakpak niya ay nagkapunit-punit sa liwanag. Ang mga kuko niya ay nalagas na parang tuyong dahon. Ang mukha niyang halimaw ay nagbalik sa matandang lalaking takot mamatay. Maawa ka. Naawa ako sa mga inosente. Sa mga magsasakang pinalayas mo. Sa lolo ko. Kay Nico. Sa lahat ng nilamon ng takot mo. Tao rin ako noon. Noon. Hindi pinatay ni Rafael ang taong nasa harap niya gamit ang put. Itinaas niya ang mutya at pinutol ang sumpa. Ang aswang sa loob ni Don Alfaro ang nasunog. Ang laman ng kasamaan ang gumuho sa abo. Ang natirang katawan ay bumagsak, walang lakas, walang yaman, walang halimaw na mapagtataguan. Tapos na. Hindi pa. Lumabas si Rafael sa balkonahe ng hasyenda. Sa ibaba, nagtipon ang mga tao ng sta. Lucena. Takot sila, nanginginig, ngunit sa likod ng takot ay may liwanag na matagal nilang hindi naramdaman. Wala na ang sumpa ng Alfaro. Patay na ba ang Don? Ang aswang na ginamit niya. Ang taong gumawa ng kasalanan, haharap sa lahat ng ginawa niya. Nang sumikat ang araw, ang hasyenda ng Alfaro ay hindi na palasyo ng takot. Naging bahay itong puno ng basag na bintana, abo, at mga lihim na nailantad. Si Tibor, ang gwardyang iniligtas ni Rafael, ang unang nagsalita sa harap ng baryo. Ibinunyag niya ang mga libing, pananakot, kasulatan, at mga pangalang pilit binura ng Don. Kasama ako. Hindi ako inosente. Kung parurusahan niyo ako, tatanggapin ko. Sabihin mo ang lahat. Iyon ang simula. Sa gilid ng gubat, nagtayo si Rafael ng maliit na altar para kay Lolo Tasio at Nico. Inilagay niya roon ang sirang rosaryo at pulang laso. Hindi sila babalik. Alam ko. Pero hindi na rin sila tahimik na kinuha. Iyon ang kaya kong ibigay. At ang ngipin ko. Akala ko ba mutya na yon? Pero bumi pa rin ako. Anong gusto mong kapalit? Tuwing kabilugan ng buwan, magdala ka ng saging, tabako, at kwento. Kwento. Mahaba ang buhay ng kapre. Nakakabagot kapag puro ibon lang kausap. Napatawa si Rafael. Hindi malakas. Hindi buo. Ngunit tunay. Mula noon, naging tagapagtanggol ng sta. Lucena si Rafael. Hindi siya naging hari. Hindi siya naging Don. Hindi niya ginamit ang mutya para manakot.
Ginamit niya ito para makita ang halimaw na nagtatago sa balat ng tao, at para tiyaking ang hustisya ay hindi magiging bagong anyo ng kasamaan. At si Baldo, ang kapre na may isang ngipin kulang, ay naging kaibigan niyang makulit, reklamador, at madalas humihingi ng saging. Rafael. Ano na naman? May nag-iwan ng hilaw na saging. Sino ang walang respeto? Baldo, kakalaban lang natin ng angkan ng aswang. Kaya nga deserve ko hinog. At doon nagtatapos ang kwento ng ang antingyero at ang mutya ng ipin ng kapre. Mga kaibigan, tandaan natin ang aral ng gabing ito. Ang kapangyarihan ay hindi dapat hawakan ng taong nilalamon ng galit. Dahil kung ang paghihiganti ay walang hangganan, ang biktima ay maaaring maging bagong halimaw. Ngunit hindi rin dapat hayaang manalo ang mapang-api. Ang tunay na hustisya ay matapang, malinaw, at hindi nananakit ng inosente. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi mahuli sa susunod nating kwentong kababalaghan. I-share ito sa kaibigan niyong mahilig sa antingero, kapre, aswang, paghihiganti, comedy, at mga kwentong may aral. Hanggang sa muli, dito lang sa mga kwentong aswang. Matulog kayo ng mahimbing kung kaya nyo. Pero kung may marinig kayong umuubo sa ibabaw ng balete, huwag kayong mag-alok ng saging kung hilaw.